Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanulunglok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanang alinsunod sa iyong kalooban upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Winika ni Propeta Isaías na sa pagdating ng Panginoon, ang mga puok na dumanas ng pangapi at paghihirap ay magagalak sa kaligtasang hatid ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa mga nakaraang araw, nilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zabulon at ang lupain ng Neftali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupaing ito mula sa dagat Mediteraneo hanggang sa ibayo ng Hordan, ang Galilea ng mga Hentil. Nakatanaw ng isang malaking liwanag, ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng madi. Pinali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tayo pong lahat. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man.
Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Tugon, Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. isang bagay lamang ang aking mithi. Isang bagay ito sa poon. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko. At yaong patnubay niya ay mata mo. Tugon, Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. ako'y nananalig, ako'y mabubuhay, at sasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa iyong mga hirap. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Tugon, Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ayon kay San Pablo, matatamo natin ang pagkakaisa kung tatanggapin natin ang krus ni Jesus bilang bukal ng ating kaligtasan. pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa iyo sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo sa pananalita, isip at layunin upang mawala sa inyo ang pagkabahabahagi. Sapagkat ibinalita sa akin ng mga tauhan ni Chloe na kayo raw ay may mga alitan. Ito ang itinutukoy ko. Sabi ng isa, kay Pablo ako. Sabi naman ng isa, ako'y kay Apolos. May iba namang nagsasabi, kay Pedro ako. May nagsasabi pang, ako'y kay Kristo. Bakit? Nahahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang pinako sa krus para sa inyo? Pininyagan ba kayo sa ngalan ni Pablo? Sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang patay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayoy hindi mawala ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan. Kaya't bumalik siya sa Galilea, ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaías, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Hordan, Galilea ng mga hintil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka,
kasama ng kanilang ama at naghahayuman ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikatlong linggo sa karaniwang panahon at itinalaga po ng simbahang ito ang linggong ito bilang linggo ng salita ng Diyos o Sunday of the Word of God, na kung saan tayo po ay hinihikayat na magbasa ng Biblia. Sabi po ng isang naging professor namin sa theology, sa kanya pong katisismo, sabi niya, pag marumi ang Biblia, malinis ang kaluluwa ng tao. Pero kapag malinis ang Biblia, marumi ang kaluluwa ng tao. Kasi ibig sabihin, kapag marumi yung Biblia, laging binabasa. Kapag malinis ang Biblia, naka-display lang dun. So ngayon, kailan kayo huling nagbuklat ng Biblia? Uy. Yun yung panghikayat sa atin, no, na magbasa ng Biblia, magbuklat ng Biblia. Kahit sa panahong ito, napaka-challenging magbuklat ng libro, lalo tigit ng Biblia dahil lahat tayo nakatutok o ang hinahawakan ay cellphone. Bagamat ang simbahan nagsusumikap din na kung nasaan yung tao, dadalhin ang salita ng Diyos. Yan, magkakaroon din ng mga app, ng mga sa computer, sa social media, para lamang talagang maihatid sa atin ang salita ng Diyos. Dahil, sabi rin po, no, isa sa mga natutunan ko, sabi nga, ignorance of the Scripture ay ignorance of Christ. So kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi mo makikilala kung sino si Kristo. Kasi ang kabuuan ng Biblia ay si Kristo. Ay maganda mapagnilayan natin itong pagdiriwang na ito. No? Pinagdiriwang, hindi lang basta magdiwang, kundi para mapaalalahanan tayong lahat ng kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay natin. Dahil ito ang ating dapat na pinaghuhugutan ng lahat ng bagay sa buhay natin. Kung masaya tayo, mayroon kang paghuhugutan dyan. Kung malungkot ka, may paghuhugutan tayo. So, laging may mga karanasan at kwento sa Biblia na makakatulong sa atin kung paano haharapin o paano maiintindihan. Hindi pwedeng lang tayo, no, yung parang hindi sapat. No, kasi pag sa simbahan, okay, magbabasa tayo ng salita ng Diyos, maririnig ninyo ang salita ng Diyos mula sa unang pagbasa, ang Salmon Tugunan, ang ikalawang pagbasa, at lalo tigit ang Ebanghelyo. Pero kailangan din, may effort pa tayo, hindi lang yung nakikinig lang tayo sa misa. Nakadalasan naman, lutang ang ating mga isipan. Pag tinanong mo nga, ano ang unang pagbasa? Wala na. Ano ang sinasabi sa ikalawang pagbasa? Wala na rin maalala. Lagi tayong mayroong amnesia. Pero yung sama ng loob mo, hanggang ngayon, naaalala at inaalala mo pa rin. At tingnan niyo po, no? Sa Ebanghelyo natin, tingnan niyo po yung daloy, no? Nabalitaan na ni Jesus na nakabilanggo si Juan Bautista. Pagkatapos nun, sabi dito, magmula noon, siya ay nangaral. At ang sabi,
pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan. Ito rin yung ipinahayag ni San Juan Bautista bago pa naipakilala at nasimulan ang misyon ni Jesus. Yung bang pag nilawakan mo ang iyong sa isipan, bakit nangyari sa kanya yon? Bakit nawala siya? Para bang, paano na tayo ngayon? Hindi. Nagkaroon ng pagkilala doon sa hamon na, okay, ako naman. Panahon ko na. Hindi porket nabilanggo si Juan Bautista, tapos na ang misyon. Hindi. Magsisimula ang akin. Parang sa sitwasyon natin, no? Hindi porket nawalan ka ng mahal sa buhay, tapos na. Kundi yung pagkawala nila, yung pag-alis nila, ay nag-iiwan naman ng panibagong simula para sa iyo. Laging mayroong liwanag. No? Kaya nga sabi sa unang pagbasa, nakatanaw na ng liwanag. Yung bayang matagal nang balot sa dilim. Baka ikaw, no? Tayong lahat, tinatawag din para magsilbing o magbigay ng daan, magbigay ng liwanag. Kaya lang, anong liwanag ang ibibigay natin kung wala naman si Kristo at hindi natin kilala si Kristo? Si Kristo ang liwanag. Tayo dapat nagdadala ng liwanag. Paano nga magiging liwanag kung hanggang ngayon yung bang, minsan isipin din natin, no, kung talaga bang nalulungkot tayo kapag nawala yung taong inaasahan natin? Nalulungkot ba talaga tayo dahil mahalaga sila o nalulungkot tayo dahil iniisip natin, paano na ako? Paano na kami? Di ba pagiging selfish yun? Minsan may paraan din, no, para mamulat ka, may paraan din para magising ka na panahon na para ikaw naman ang mag-take ng responsibilities. Pag nagbe-bless po ako ng mga patay, no? Yung mga magulang, kapag nawawala, yung mga anak, parang hirap na hirap. Parang ayaw nilang mawala yung kanilang nanay o yung magulang nila dahil wala nang mag-aasikaso sa kanila, wala nang magluluto sa kanila, wala nang kailan ka matututo? Kailan mo tatanggapin yung misyon na ikaw naman ang dapat na magpatuloy? Nawa, no? Pag nilayan natin ng mabuti, itong pagtawag sa atin. Unang-una, kilalanin at makilala nawa natin si Kristo dahil ito ang ipapakilala din natin sa atin pong misyon. Amen? Magsitayo ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama na tulungan niya tayong isabuhay ang mabuting balita ng kanyang paghahari sa pamamagitan ni Jesus, ang kanyang anak at ating Panginoon. Ang ating pong itutugon, mapagmahal na Diyos, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Diyos, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, gabayan mo sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga laiko. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu, piliin nawa namin ang mga desisyong makabubuti sa simbahan kahit pa mahirap ito.
Kami dumadalangin. Mapagmahal na Diyos, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo silang sa aming namamahala upang maipamalas nila ang iyong kalooban para sa amin sa kanilang paglikha ng mga patakarang nagtataguyod at nangangalaga sa dignidad at karapatang pantao. Kami dumadalangin. Mapagmahal na Diyos, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, nawa kaming mga kasalukuyang dumaranas ng matinding pagdurusa sa material, emosyonal o espiritual na aspekto ay makatagpo ng kaaliwan sa aming pagmamahal at paglilingkod sa isa't isa. Kami dumadalangin. Mapagmahal na Diyos, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, yakapin mo ang mga nauna na sa amin, lalo na silang Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapagmahal na Diyos, Mapasa amin ang panatilihin kaharian mo kami. Sundin ang loob mo Dilugin natin lupa sa Panginoon para ang ng ating mga salam. personal na Bigyan mo kami kahilingan at ngayon mga ng aming panalangin para sa kakanin ating sa mga araw-araw. pamilya. At Ganon din ang mga patawarin mo kami kahilingan sa ng mga aming mga nanonood sa sala. online. Para Lahat ng ng misang pagpapatawad pasasalamat, namin sa nagkakasala katatanging sa kahilingan at mga At kaluluwa huwag mo kami na inihiling na ipahintulot ipagdasal tukso. sa misang At ito. iadya mo kami sa lahat ng masama. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Himig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampun, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot. Kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong pagkagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Oong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat sa iyon kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman.
Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Saan kami tutungo, kaming makasalanan? Saan kami susulong, dahas langing kapisan? Ikaw, Jesus, ang susundan. Ikaw po ng kantungan. Sino kayang musik sa di makatarungan? Sino kayang lulupi sa kim na umiiral? Sa sino man sa Diyos mula katarungan magbubuhay. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay. Lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinibigay sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating pong second collection ay para sa National Bible Month. Umupo po muna sandali. Di ba't sadyang may kapwa ang sariling dapat hainan ng pagsisilbi at namangha ligaya'y dadalisay pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin
handaan, ganyan pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Muli po ang aming pasasalamat sa lahat po ng inyong mga tulong at donasyon para sa parokya ng Nuestra Señora de la Soledad. Yung mga patuloy po na nagpapadala at nagpi-pledge ng kanila po mga pasasalamat sa pagpapadala sa GCash, sa account ng simbahan, at yung inyo po mga stars sa ating Facebook Live. Malaking tulong po ito sa ating pong tataguyod ng mission natin dito po sa Soledad. Kahapon po ay katatapos lang namin mag-planning ng council para sa mga gawain sa loob ng isang taon. Kaya nawa ay iniling namin ang inyong kooperasyon, pakikisa sa mga gawain natin na makatulong nawa na makilala natin si Kristo at mapalalim natin ang ating pananampalataya. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.